So, iron lang ang ating ibibigay. 1 ml. So, what's up mga ka-Elfrance Coral? So, today ay duty tayo dito sa ating hog farm, sa Elfrance Coral Incorporated Hog Farm. At ngayon mga ka-Elfrance Coral ay yung 3 araw na nung simula nung or after na nanganak itong ating inahin, isaw number 10. At ngayon ay magkakastrate sana tayo, mag-i-inject ng iron at yung iba pang mga services na kailangang ibigay. So yun nga lang ay base sa assessment ko ngayon mga ka-Elfrance Coral ay iron lang yung ating pwedeng ibigay sa kanila ngayon. Gawa ng hindi pa sila ganun kaliksi, gawa ng 15 kasi itong ating mga biik sobrang dami, kaya utay-utay na lang muna natin ibigay yung mga kerot. So yun yun. Okay, samahan niyo ako mga ka-Elfrance Coral from the start until the end of this activity. Medyo mainit dito sa loob. Tayo mag-start na. Kailangan natin mag-ready na. Bali sa 14 days na lang natin sila i-castrate. And then yung other activities din, services ay ibibigay din natin sa kanila. So, kailangan muna natin mag-ready ng bulak. So, bali 15 ito. Kailangan tutukan natin ang ating mga alaga. So, iron lang ang ating ibibigay. 1 ml. By the way mga ka-Elfrance Coral ay medyo tinanghaliin na nga tayong pumunta dito sa ating babuyan sa Elfrance Coral Incorporated Hog Farm, dahil nga bago tayo umalis ng bahay ay sobrang dami pa tayong ginawa. So dahil day off nga ng katulong natin ngayon mga ka-Elfrance Coral, day off daw, char. So ako muna yung naglaba and then naglinis na ang ating buong bahay, syempre para maging makabuluhan naman itong ating weekend. So bandang alas 8:30 na yata ako nakaalis ng aming bahay mga ka-Elfrance Coral, kaya nakarating ako dito ay alas 9 na. At pagkarating ko dito mga ka-Elfrance Coral, syempre ay duty talaga natin ngayon na magbigay ng iron, and aside from that ay marami pa tayong activity na dapat gawin at tapusin dito sa loob ng ating babuyan, sa ating coral. So bali 15 nga ito mga ka-Elfrance Coral ang ating bibigyan ng iron, gawa ng
hindi pa talaga natin din pwedeng ipagsabay yung castration, pagputol ng buntot, pagputol ng I mean yung pag-ear notch, at dahil talaga ay hindi pa sila maliliksi. So, kailangan syempre mga ka-Elfrance Coral, ang practice ko dito sa aming babuyan sa Elfrance Coral Incorporated Hog Farm ay lagi kong ina-assist kung kamusta ang kondisyon ng katawan ng ating mga alagang baboy bago tayo magbigay ng kung ano yung kailangan nila. So katulad nito, dahil 3 days nga supposedly ang practice ko ay pinagsasabay ko yung castration, pinagsasabay ko ang pagbigay ng iron, pag-ear notch, pagputol ng buntot at pagputol ng ngipin para one stress at a time. Yun nga lang ay ganito nga yung sitwasyon ng ating mga biik. So i-update ko kayo mga ka-Elfrance Coral regarding sa mga susunod pang mga hakbangin natin dito sa ating sound number 10 at sa kanyang mga biik, nang sa ganun ay ma-update din kayo sa kanila. So sa ating inahin at sa ating mga biik. At ayun mga ka-Elfrance Coral, I hope na ma-maximize natin yung ating time today dahil Saturday nga at madami tayong time para magamit dito sa ating loob ng ating kulungan ng ating mga alagang baboy. So ma-share ko lang sa mga hindi pa nakapanood ng previous vlog ko na nung after 24 hours nga nung ipinanganak itong ating mga biik ay nagputol na rin tayo ng ngipin kasi nga ay nakakaramdam ng sakit na yung ating inahin kapag nagdidede yung ating mga alagang biik. Kaya mas minabuti na natin putulin yung kanilang mga ngipin para at least kahit pa paano ay hindi masaktan yung ating inahing baboy. At by the way pala mga ka-Elfrance Coral, ikaw na nanonood ng aming video na ito ay kindly comment down naman kung taga-saan ka, nang sa ganun ay malaman namin kung saan nakakarating itong ating video. At the same time ay kung may pagkakataon, ma-shoutout din natin kayo dito sa ating Facebook page. At syempre, sino pa nga ba magtutulungan kundi tayo lang, di ba? Okay? So, and that's it mga ka-Elfrance Coral. I hope nag-enjoy ka sa panonood ng aking video.